Tuloy tayo sa kwento ng Queen of Chess, Judith Polgar. Ito na yung pagkakataon mga kamatsas, no? Kung nakapanood na po kayo. Kung di pa, ipanoorin nyo na, napakaganda. May inspired talaga kayo. Ang unang sagupaan, Judith Polgar versus Kasparov, 1994. Ginanap po sa Linares, Spain. That time, world number 1 po si Kasparov. Ayan, pagka world number 1, laging ang nakasunod sa dila ko ay Magnus Carlsen. Magnus sana sasabihin ko, pero this time kailangang iliko muna, Kasparov muna. At ito po yung kinaiintay-intay talaga ni Judith Polgar kasi that time top player sa buong mundo sa kababaihan si Judith Polgar at si Kasparov naman world number 1 sa pangkalahatan. Ang sabi po ni Kasparov oo nga top player siya pero babae pa rin eh. Kailangan niya pa rin i-prove ang something. Ayun, ang ganda nito. Bago natin i-analyze ang unang sagupaan nila na nagka-issue, ano kaya yung issue na yon? Sagutan muna natin ang puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung iniwan natin kahapon. Congratulations po sa mga nakakita. Lakihan ko muna yung board. Ayun, para kitang-kita. Queen to D4. Dahil pa-promote nga, hindi makatulak kasi nakapin, di ba? King B1 only move at congrats talaga Check. sa nakakompleto ng kasagutan. 2 moves matchas lamang po ito. Ayan, okay? Mag-download na po kayo ng Internet Chess Club. Napakaganda po ng mga puzzles dito. Tinututukan yung mga trending na mga tournaments ngayon. At ngayon naman, Queen of Chess at iba pa. Free lang po ang account dito, downloadable sa Play Store at App Store. Judith Polgar versus Kasparov, unang sagupaan, 12 Linares. Ginanap noong March 1, 1994, round 5 silang nagharap. White dito, si Judith nag-E4, C5 naman si Kasparov. Sabi po ni Judith dito, expected naman talaga niya na si Kasparov expert talaga sa Sicilian. Yan talaga tinitira niya eh. Nung bata pa siya, pinag-aaralan niya yung mga laro ni Kasparov na eh. Sicilian talaga eh. Knight F3, D6, open Sicilian po ang ginamit ni Judith. Talagang agresibo, no? Talagang sumasabay. At ang legendary Najdorf variation ni Kasparov. At nag-F4. Ayan. Naalala ko po si Wesley So nung naglaban kami sa Tagaytay 2006 or 2005 National Championship. Ito po ang tinira sa akin ni Wesley. Sa bandang huli ng video, doon ko sasabihin kung ano naging resulta. Nakalaro ko si Wesley. Ayun. Nag-F4 at nag-E6. Bishop E2. Nag-Bishop E7. Okay, si Kasparov po talaga, ano yan eh, sanay sa nakaskeveningin. Simple lang po ang setup niya, nakaganyan lang palagi. Hindi siya nagpo-push E5. Sa mga ibang lines po kasi naka E5 yan, nakasagad yung ipon eh. Pero si Kasparov hindi niya sinasagad eh. Hanggang E6 lang, yun ang napansin ko sa kanya. Ang idea niya is to control the D5. Very vital po sa kanya ang D5 square na kapag naka-extend kasi, naka-commit talaga yung ipon, nakabuka yung D5, tinatamaan kasi ng knight D5 yon. Okay rin naman ang black doon mga kamatsas, pero kanya-kanyang tipo yan. Ang type ni Kasparov ay proteksyonan palagi ang kanyang D5 square. At nag-queen E1, ayan na nga po. Talagang that time, si Polgar parang tal na kinonvert sa woman eh. Mahilig umatake, nakaporma kagad. Naramdaman niya si Kasparov na baka mamaya anytime mag-castling sa king side, yung queen niya ilalagay niya diyan, talagang babayo siya, bobomba ng pressure sa king side. Nag-knight BD7 si Kasparov. Nakiramdam muna. Hindi muna siya nagkakasling pa. Ayaw niya munang ipakita kung saan siya magkakasling. Nag-A4. Ayan, very natural po sa Sicilian para hindi maka-B5 ang black. Kasi pag naka-B5 ang black, nagbi-B4, nakapagbibigay po ng sakit din ng ulo sa queen side. Kaya pinigilan muna ni Judith ang paparating na B5 at nag-B6 na lamang. Ayan, idea po ng B6 para makapag-bishop B7, magde-develop pa rin ng light square bishop. At the same time kasi po, nag-AA5, nagpupush ang white dyan to control more the queen side space. Pag hindi ka nag-B6, tutulakan ka ng A5. Mas maraming makokontrol ang white. Kaya itong B6, very essential para yung bishop ilalagay po sa B7. At nag-bishop F3. Yan, inunahan na ni Polgar. Okay, binuksan mo diagonal, lagyan ng bishop, pressure, nag-bishop B7. So very logical, salubong lang, develop.
at nag-king h1. Ayan, prophylactic move. Ang ibig sabihin po ng king h1 na yan, para baka mamaya kasi matirahan ng black ng d5, and then yung bishop maitusok doon, tutusukin po ang knight na kapin. Yan po ang idea ng early king h1 prophylactic move. At dito nag-rook d8. Ayan, talagang pormadong-pormado na si Kasparov na be-break talaga sa gitna. At syempre, kitang-kita na po ang baraha. Saan magkakasling si Kasparov? Kingside. Kingside na siya magkakasling. Okay po? Kasi nagalaw na yung tore. At nag-bishop e3, kinukumpleto pa rin ni Judith ang kanyang developments habang nag-iintay na si Kasparov ay magkasling. Ayun, sa wakas, nagkasling na. At agad pinuntahan ng reyna ni Judith para i-pressure, makapagbitaw ng mga halimbawa F5 o E5, Bishop H6, mga ganong pasok, atake sa kingside at nag-knight C5. Inatake ni Kasparov ang pawn E4 at dito po mga kamatyas na tumbukan ni Judith ang good move F5. Yan ang malakas sa tira. Hanggang sa panahon po ngayon, yan ay aprobado ng computer engine Stockfish. Pero nitong nakaraang 2008, kasi 1994 ito, di ba? 2008, nagkaroon ng novelty. Ano ang novelty na tinira? Nag-E5 at nilagyan ng bad move mga kamatyas. Kitang-kita sa evaluation bar ang pagkalamang ng black at nauwi nga sa pagkapanalo ang black dyan. Okay po, 2008 mas updated pero bad move ang novelty. Hanggang sa panahon po ngayon, ito pa ring tira ni Polgar ang aprobadong good move talaga. Okay, kung minsan hindi common novelty o new move, yun na yung mas malakas sa luma. Hindi, merong luma, mas malakas. F5 at ginawa po dito, nag-E5 si Kasparov. Siyempre po, pagka ganito nag-E5, obligado mag-E5, no? Para ma-maintain ang pagkasolid ng center, hindi mabungi at kasi pag nakain yun doon, mabubungi. Queen H3, may mga nakaka-pressure, annoying na mga atake eh. Kaya hanggat maaari, kinulose lang ni Kasparov E5, may threat pa sa knight, at na-good movean uli ni Judith. Threatening matchas. Talagang gigil kay Kasparov, ano? At dito nag-knight E8. So only move para proteksyonan ang G7. Pag upo pa lang ni Judith, sinabi naman niya sa mga nakapanood, no, ma-recall nyo to. Sabi ni Kasparov, handa ako, prepared ako, I beat you up. Kumbaga, handa si Judith na pisakin si Kasparov talaga. At that time, grabe, no, matindi si Judith, ano? At dito nag-knight B3. Okay? Kasi kailangan na pong iiwas yung knight at gusto ni Judith na i-eliminate yung strong knight sa C5. Kasi napaka-active, nagbibigay po ng pressure sa pawn E4, nag-knight D7. Pinireserve muna ni Kasparov yung knight niya. Ayaw niya munang i-exchange. Dito po mga kamatyas, konting strategic idea. Kung mapapansin nyo, pag kinapture po kasi yan, madadamage ng bahagya ang pawn structure, magkakaroon ng double pawn. Pero dito po, ang benepisyo naman ito, yes, sinacrifice dito ni Judith ng kaunti ang strategic portion na medyo pumangit ang kanyang pawn structure. Pero yung rook naman magagamit sa C5. Yan naman po ang benepisyo niyan. Pag yung tore na ilagay sa C1, patungo or ayan, may direksyon, paatake sa queen, alisin na lang ang knight to play knight D5, naku, mabigat yan mga kamatyas. Iba ang pressure na mabibitaw dito o mabibigay ng white sa black. Kaya na-realize yan ni Kasparov. Kaya after knight B3, nag-decide siya na retreat back muna. Knight D7 muna. At ayun, nag-rook A D1. Okay? Para talaga minamarkahan, ine-ekisan na. Ang weak D5 square at anytime, ita-timing lang, lalandingan na ng knight attack at mape-pressure ang queen. At dito nag-king H8 na. At handa na dito si Kasparov na capturein ang bishop kasi wala na nga pong pin. Napaatras si Judith, bishop E3 at nag-knight EF6, bumalik na po. No? Kasi yung knight lang naman ginamit pansamantala pang depensa doon kanina. Ngayon, syempre tulog ang knight, principle of war piece, kinakailangan lagyan po ng aktibong square para gumana na, magkaroon na ng purpose. At dito nag-queen F2 si Judith, ayun, pressure sa B6, nag-rook FE8, ayan, balikan na kagad sa sentro. Yung mga gantong itsura mga kamatyas, hindi lang basta forma yan.
Pag mga laro ni Kasparov ang pinag-aralan mo at lalo na Sicilian, nagbabalak si Kasparov mamaya sa isang banda na mag-break sa sentro. Ganyan palagi mga laro niya. May mga laro siya nagbe-break sa sentro eh. Pag nakaporma na ang mga tore sa gitna. Nag-rook FE1, ipinorma din ni Judith. Ayaw niyang mag-aggressive muna, porma-porma lang din muna. Nag-aabang siya kung ano ang ibubukas na plano dito ni Kasparov na pang-atake. Nag-bishop F8, ayun, kunat-kunat. Ito na po yung islog-islogan portion eh. Kunat-kunachi. Bishop G5, pressure muna, pin. Nag-H6, sinubukan. Kakainin mo ba? Maintain the pin. Nag-rook C8. Sa pagkairita ni Kasparov, binitawan niya muna yung control niya sa D-file. Nilipat niya muna sa C8 kasi nga po talaga nakakailang talaga yung pin na yan. Okay, rook C8 at nag-queen F1. Grabe ang kunat nila. Abang-abangan, no? Ano? Anong gagawin mo? Queen F1. Para siguro yung bishop pwede pong ilipat sa F2 at babalikan yung pressure dyan sa diagonal na yan. Nag-bishop E7. Grabe, parang halos ang kunat, paikot-ikot lang. Nag-knight D2 si Judith. Ayan. Saan naman ang plano? Knight D2. Iniisip ko ano plano eh. Kasi na-realize dito ni Judith, parang yung knight nga niya, walang gamit eh. So gusto niyang hanapan ng maneuvering na kung saan, gets ko na itong knight dito, gets ko na. Nai-imagine ko po mga kamatyas, no, itong queen, let's say ilagay sa E2, and then yung knight, i-maneuver to F1, to E3, hanggang sa ma-reach yung very strong square para sa knight, no? Mapostehan sa D5. Grabe yung knight dito, no? At nag-queen C5. Ano idea naman ng queen C5? Ang idea po ng queen C5 ni Kasparov, gusto niya yata mag-queen B4 to attack the B2. Makapang ilang-ilang siya bago pa pumorma ng napakaraming moves na gagawin. 3 tira pa, 4 pa nga eh. Gusto na kagad guluhin ni Kasparov. Ayun, inaddress kagad ni Judith. Inilang niya muna. Alis dyan. Queen B4. Hindi na po bumalik si Kasparov. Kasi kung babalik, knight dito, pabalik-balik, tabla. Talagang merong gustong i-prove talaga si Kasparov. Ayaw niya ng tabla talaga. Nag-bishop E2. Ayun, inatake ni Judith yung pawn sa A6. Pero yun nga lang po, inilawan ng pula ng computer engine. Binad mo ba ni Stockfish? 17 ang tira ni Judith na yan. Bad move. Ang accurate na nire-recommenda dito ay bishop F2 lamang. Dito lamang ngayon, bishop F2. Yun nga po yung nakikita ko kanina kung bakit nag-queen F1 din eh. O kaya bishop G3. Bishop G3 or bishop F2. Pero mas gusto ko yung bishop F2. Bishop G3 parang wala namang babanggain dyan eh. Dyan kahit papaano mas okay pa yung diagonal eh. Pero balik tayo sa bishop E2 na ginawa ni Judith. Inatake ang pawn A6. Ayun, natumbukan po dito ni Kasparov ang good move. Accurate talaga. Bishop takes E4. Timpladong-timplado po ang tira na yan. Ayun. Kinapture muna yung bishop. Knight takes E4. So, tutukan ang bishop to bishop. Kinain muna yon. Kain. At dito, nag-bishop F3. Inatake ang knight. Teka muna. Teka muna mga kamatyas, ano? What if ang gawin po ay capturein ito? Kasi may kain dito. O nga pala, no? Yung knight nga pala sa E4, depensado na kagad, intimano ng knight. Kung kakainin yung pawn A6, simpleng kakain lang ang tore sa C2. Makukontrol pa yung powerful second rank. Grabe si Kasparov, ano? Kaya ginawa ni Judith, nag-bishop F3 muna siya. Bumalik, knight EF6, kumain doon, at nag-rook E8. Walang intensyon na capturein ang pawn C2. Pero teka muna mga kamatyas, para super clear, what if mag-rook take C2? Ano meron? Magna-knight D4. Ayun pala ang laman. Grabe talaga, no? Sa chess, kailangan talaga matalas ang pakiramdam mo, may knight D4 na dito, hindi pwedeng kainin kasi nga po nakapin. So naka-threat pa ito. Ano gagawin? Talaga? Medyo mahirap na to. Pero ito po ang good move. Queen takes rook. Sacrifice queen, no? Tapos rook takes E1, saka kakapturein yung knight. Na dito, hindi makakapture doon kasi tutusukin naman sa baba. May back rank weakness. Mamamatchas dito ang puti. So kapalit ng queen, iiwas yan ang tore. Halimbawa, rook D1, iwas.
ang gagawin ay Rook E3. Ayun. At kitang-kita po sa evaluation bar na clear advantage for black, negative 1.30 something naglalaro no ang kaniyang numerical value for evaluation ng position na to. Lamang pa rin ang black. Ay grabe. Pero mahirap po itong i-handle no sa human side pag wala ng queen. Nakakatakot. Nakakatakot 'yan. Balik po tayo mga kamatyas. Ano? After queen takes a6 ni Judith, hindi kumain si Kasparov sa c2 at nag-rook E8 lang. Ayun. Kung minsan ang human nerve meron talagang limitasyon mga kamatyas. Bagamat nakikita sa mata na queenless, okay, sa computer lamang pero hindi naman kayang i-handle ng human nerve. So, doon pa rin tayo sa human nerve, syempre. Huwag tayong reckless kasi ika nga, pag sobra sa skill mo ang takbo, maaaksidente ka. Sabi, di ba? Principle ng mga, ano yan, ng mga manlalakbay, di ba? Mga motorista. Ayun, nag-queen E2. Bumalik, mga kamatyas. Queen E2 para depensahan ni Judith yung pawn C2. Kasi di makatulak yung C3, bitin yung knight eh. Nag-king G8. Grabe yung mga paislog-islog na gano'n. No? Tirang panggutom eh, no? Pass! Ikaw na uli. At nag-bishop B7. Okay, inatake muna. Rook C4. Ito yung nakita ko sa video. Kaya panoorin nyo na po mga kamatyas, no? Magkakaroon kayo ng idea sa sinasabi ko. Pag tira ng bishop B7, ang bilis tumira ng Rook C4 ni Kasparov eh. Mukhang expected niya talaga yung Rook C4 na yun, ano? At nag-queen D2, queen to queen at kinapture. Queen takes A4. Noong araw pagka kinain, may nanonood, tapos may giant board, intimano. Pag tira ng player, ititira kagad dun sa giant board at yung mga audience nanonood. Hindi kagaya sa panahon ngayon, may TV screen, digital ang board. Pag tira mo, di na kailangan ng taong taga-tira sa giant board eh. Automatic makikita na kagad sa screen ng mga nanonood. Tingnan nyo nga naman, ang gap, no, ang layo ng technology sa panahon ngayon dati. At dito, ayun, kinainan ni Judith sa pawn D6, syempre inuubos pinipitas-pitasan siya ng pawn mangyari si Kasparov na lang ba yung kakain ng kakain. At dito nag-rook take C2, ay pinitasan na naman at may tempo threat, bitin na yung knight, wala nang depensa. At pagtira po ng knight dito nagkaroon ng issue mga kamatyas. Dito talaga mapipilitan kayong panoorin yung Queen of Chess. Kasi po dito mga kamatyas, pag tira ng knight dito, ito talaga unang tinira ni Kasparov dito. Ito na, dito na nagka-issue. Ang tinira po, knight C5. Yan ang tinira ni Kasparov. Pero nung nakita niyang may something, ang lakas ng pakiramdam mabilis lang naman. Pag tira ng knight, mabilis, nabitawan, pero kinuha niya kagad yung pyesa, iniba niya. Nilagay niya dito sa F8. Si Judith Polgar po, nakita niya talaga ng kanyang dalawang mata. Pag knight C5 na bitawan, mabilis nga lang, pero nabitawan talaga. Meaning, release move. Under the rule, release move po ang nangyari kay Kasparov. Nabitawan niya yung knight C5, pero ang bilis Tapos, nung iniba ni Kasparov ang tira, nag-knight F8, ayun. Tumingin si Polgar sa kapaligiran. Kung meron din namang nakakita, kumbaga, iniisip niya na baka may nanonood, mag-react din. Kumbaga, matutulungan na magreklamo siya Diba? Matutulungan na magreklamo siya na, okay, matutuluyan. Kumbaga, talagang tatawag ng arbiter kasi may mga nagre-react wala siyang makitang nagre-react. Ganoon. Nire-respeto niya kasi lagi niya nasa isip, world number 1 ito, pero world champion ito, pero bakit ganon? Illegal move siya sa isip. Nagtalo-talo na isip ni Judith Polgar dito. Pero pinalagpas ni Judith. Kasi baka mamaya, hindi niya rin sigurado. Kasi wala nga, naghahanap nga siya ng katulong bilang ebidensya Wala namang nagre-react sa kapaligiran. Baka iniisip ni Judith, baka siya lang din na nakakita, hindi niya ma-prove. Ayun, pero meron palang nakatutok na camera kahit na black and white na slow motion na bitawan talaga ni Kasparov. Nung in-interview si Kasparov, bakit ganun ang ginawa mo, Kasparov? Ayan, kasi nadyaryo tong issue na to, nadyaryo, bla 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 bla. Sabi sa mga interview, ba't ganun ang ginawa mo, Kasparov? Sabi ni Kasparov, di raw niya alam. Ang alam niya, di pa niya nabibitawan. Kumbaga,
Wala siya sa ano kumbaga hindi siya aware dahil sa mabilis nga, maaring ganun din ang mangyari. Pero yung nangyari talagang actual, nabitawan talaga niya. Pero hindi alam ni Kasparov na nabitawan niya ba or kasi mabilis lang yung kamay Pero nung inislow mo, nabitawan nga. Nakita ni Judith yon. Nako. Buti nakuhanan ng camera. Nung nakuhanan ng camera, nako po, lalong nadiin si Kasparov. Pero tapos na ang laban. May resulta na nung time na yun O, sige po. Ito, balik natin, ano? Ano ba mangyayari kung knight c5? Ano ba mangyayari, mga kamatyas? Ito po mangyayari, no? Medyo malalim nga lang na palitan ng tira. So, para malaman natin na bakit mali itong knight c5, ito po kasi, magkakaroon ng ganito, bishop c6, double attack. Tapos, sa continuation, queen h4. Kakainin yung tore, hindi babawian, titirahan ng knight dyan para may threatening matchas sa h2. Tapos, kakainin yung pawn f7, king f7, and then may queen d5 check. Tabla lang naman ang habol ng puti, pero may tabla. Magki-king f8, and then mag-h3 muna, no? Para ma-address muna, ma-stop muna yung coming matchas. Tapos magda-knight f2 check, king g1, kakain sa tore, babawi, at may queen a8 check. At dito na nga po, ayan, dito na, no? Kasi kung magki-king f7, queen d5 check lang din So, para maiba, king e7, ito continuation, rook takes e5 check. At magki-king d6. Kasi po, kung king f6 may check doon, kuha yung queen. Ibang usapan yon, ano? So, dito, queen b8 check. King c6. Knight e4. Ito, mabigat ang continuation, mabigat. Ewan ko lang kung makita ni Judith ito, no? Nang ganun ka-accurate, yung gantong palitan after na makita niya yung bishop c6. Knight e4. So, yung black king ay super exposed talaga. So, itong knight, may queen d6 na paparating, manggugulo talaga. Knight takes e4, ito po continuation. Ayun, magku-queen c8 check. Only square, king d6. Then, babalikan ng queen b8 check. Babalik lang din dyan. Hindi pwede mag-king d7, delikado, magche-check doon, tapos naku, baka kung ano pa mangyari. Baka mamaya bigla pang bumaliktad. So, king c6 ang tira. Ayun, magpapabalik-balik, check. Pupunta sa d6. Ayun, queen b8, check ulit. Ngayon, paano kung ibahin, mga kamatyas? Paano kung, halimbawa, kasi kung king c6, queen c8, perpetual na no? Tabla na, repetition na. What if rook c7 ang piliin? Ano ba mangyayari? Ito na nga po yun, may rook e6 check. Talo pa bigla dyan ang black sa portion na yan. Matatalo pa. Na obligadong iwanan ng king yung rook. Kasi kung king d7, imagine niyo po, may queen e8 matchas. Imagine niyo king d7, may queen e8. Kita niyo naman yung cursor ko, no? Kaya obligadong iwanan, tapos may queen takes rook, at dito po, talo pa. Grabe, kagitna yung king. Ngayon, kung may check man dito, isang angat lang, wala nang kasunod, dahil kontrolado ng white ang g3 square. Talo pa bigla, baliktad pa bigla. Kaya hindi pwedeng pilitin. Sa madaling sabi, yung knight c5 ni Kasparov ay may forcing way na makaka-equalize si Judith. Ang tanong, ano sa palagay nyo, sa pakiramdam nyo, sa level ng mga pinakitang tira na mga pinakita ko sa inyo, makita kaya ni Judith, lalo na yung portion na, yung dito okay pa yung kain dito o maaring makita pa yan. Pero yung portion na, itong portion na to, check, kain, ganun, check, ganun. Yung knight e4, ayan, ito mabigat na tira Para masustain mo yung pagka-equal at makasurvive ka kay Kasparov, kailangan mong makita yung knight e4. Comment down below, mga kamatyas, kung sa palagay nyo makikita ni Judith yan. Yung knight e4 na yan. Bigat niya na, ang bigat ang tira na yan. Oh, grabe. Dito pa lang, baka mamaya iba yung gawin niya Hindi pa rin niya masusustain yung pagka-equal. Napaka-crucial nitong posisyon na to. Lamang na ng isang pyesa block dito. Ayan. Bago natin ituloy, mga kamatyas, lambing lang po. Pasubscribe naman ng channel na to. Hit nyo lang. Kitang-kita nyo dyan. And then notification bell all. Maraming salamat, mga kamatyas. Balik po tayo. After knight d2, knight c5 na release, binalik agad ni Kasparov at ito ang pinili niya. Bagay na nagulumihanan na. Naguluhan na si Judith sa kanyang isipan. Iba na yung tumatakbo, syempre, di ba? Psychologically, naepektuhan na siya. At tumira siya ng knight e4. Hinamon niya ang knight sa f6. Bumalik uli ang knight ni Kasparov. Kinapture na ni Judith. Kung ako naman kay Judith, ba't ayaw niya ibalik dito? Talagang gusto niya ibahin no? Iniba na niya Knight takes f6.
At nag-queen takes b6. Kaya pala yun ang nakita niya. Okay. Bumagsak nga pala yung b6. And then knight g4. Ayan. Dito mga kamatsas, pag knight g4, unang tingin parang wala pang dating eh. Pero napakalakas na pala niyan. May knight f2 na paparating, double, napaka-powerful ng rook sa second rank. May queen f4 na akong natatanaw na threatening matches. Ang dami na rin pala. Sangay-sangay na pala yung paparating dito after knight g4. At dito nag-rook f1. Inabangan kasi baka mamaya chumik. Nag-e4 naman dito. Ayan pa isang problema. Mag-e3. Pero kung computer po ang patitirahin, ang mabilis ay knight f2 check. Ayan, na-miss din ni Kasparov po ang tira na yan. Kasi diretso kain kagad eh. Ngayon kung kainin, di kain lang din. Bitin eh. May bitin dito eh. Tapos sa continuation po, rook e1, tapos rook takes f5. Simple winning. No? Klaro, quality up, walang kabawi-bawi. Kasi kung ang gagawin po ay bishop c6, double, ang ititira po ay queen h4. May threat dito, may counter. At kung i-g3 para i-stop muna yung queen at makuha ng buo yun, meron namang queen f6. Hindi pa rin makain yun kasi po may check sa ilalim. No? Win in exchange pa rin kasi pag kinain-kain, matchas. Pag umangat naman, imagine niyo po, kakainin lang yung tore. Or baka queen f3 check, etc. So winning pa rin sa madaling sabi po mga kamatchas. Okay, kaya balik tayo. Hindi pwedeng tusukin eh. Ayun, balik tayo. Knight f2 check lang pero ang ginawa dito ni Kasparov, e4. Pero still, malaki na rin po talaga ang lamang ni Kasparov. e4, bishop d5, ayan, para ma-pressure yung pawn f7, ayan, nagbababad move na si Polgar, parang wala na sa wisyo eh. Pero ang accurate daw po dito ay rook d4, yan ang accurate. Yan, di natin alam ang timpla, baka mamaya, wala na nga, nagtatalo pa rin sa isip niya, bumabalik pa rin, nagpa-flashback pa rin yung na-release si Kasparov, na-release talaga siya. Baka nagpa-flashback sa isip niya eh. Nakakagulo na, sa madaling sabi. Bishop d5 at nag-e3, tuloy-tuloy pa rin si Kasparov. So wala na siyang talagang dire-diretso na. Nag-bishop b3, double man, pero may nakahanda pa rin si Kasparov ng mga bala. Queen e4. Nako, pinapakain yung tore. Kinain. Nagpa-quality daw na talaga si Kasparov. Pero, eto na kasi may knight f2, may e2, napakarami na, nakaporma na, lakas ng atake. Nag-rook d8, ayan, gusto ko rin po tira ni Polgar para mabawasan ng pyesa, medyo males yung mga nanggugulong pyesa. King h7 and the queen e7 tineret ang pawn f7 at dito pag queen c4 mga kamatsas, game over. Nag-resign na po si Judith. Bakit po? Simpleng tiniret ang tore, saan pupunta? Yan ang tanong. Halimbawa, kung mag-rook e1, iiwas para, syempre kakainin, magku-queen f4, may threatening matches. Hindi maka-queen h4 dito kasi po lulundagan ng knight, check, queenless. Obligado, mag-g3, matches na rin po is coming. Queen f3, ayan, tapos magki-king g1, queen f2, king h1, and then queen takes h2. Ayun. Medyo nagahang yung aking computer. Ang daming kinakalculate mga kamatsas. Kung kailan kitang-kita na ang matsas, saka pa siya nagkalculate ng napakarami. So, queen dyan, king h1, and then hataw, queen takes h2, game over. Okay, queen takes h2 matsas. Okay, so yan po ay, pero nung pina-review nga po dun sa camera, napatunayan ni Judith Polgar, na prove niya na talagang na-release move si Kasparov doon sa pagkakataon na yon. Yun nga lang, akala ko panalo naman siya kahit na nagkamali si Kasparov. Hanggang equalize lang pala siya. At yun nga, yung knight e4 na bato doon sa portion ng may knight e4, makita kaya ni Judith yung bigat ng tira na yon. Pagpalagay ng nakasurvive siya kay Kasparov sa portion na yon. Okay, so yan po mga kamatsas, tutuloy pa natin yung iba't iba pang maraming best pa silang naglaban kasi nung time po ni Judith Polgar as female number 1 sa buong mundo, si Kasparov naman po talaga ang namamayagpag. Ayun. So, ano po masasabi nyo mga kamatsas? Lapag nyo po ang inyong mga tumatakbo sa inyong isipan, ano ang mga bagay na nakapaloob sa napanood nyo ngayon, lapag nyo lang sa comment section below. At share tayo ng thoughts. Huwag tayo mag-aaway mga kamatsas.
pawang usapan lamang po, no? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta mga kamatyas at sana mapagtiyagaan nyo po ang aking munting laging naipaglilingkod sa inyo sa sambayan ng chess players ng buong bansa. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating mga video shows. At wag pong kalimutan, mag-subscribe na po kayo mga kamatyas, click notification bell all para lahat ng ating mga uploads ay mag-notify sa inyo. At lahat pa po ng iba pang mga historical, memorable na naganap dito sa Queen of Chess, tatalakayin po natin yan mga kamatyas. Lapag nyo lang din po kung ano ang gusto nyong talakayin kung hindi man po Queen of Chess. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates, God willing.